kailangan buksan nyo rin tong pinaka oil filter nya para ma-check kung ano yung possible na may dumi. Ayan, katulad yan. Grabe, ano to, mga bakal na to. Grabe guys, ano to, parang ito yata yung sinasabi ni kuya na na-loose yung thread nung sa oil, kaya ayan, sumama sa langis. So ayun guys, magandang hapon sa inyo. So ngayon ay mag-change oil tayo ng TMX 125, no. So ngayon, ang una natin gagawin is magpe-prepare tayo ng mga kailangan natin. Siyempre, unang-una yung tabo na pagsasalina natin ng oil, and then yung pangtanggal nitong tornilyo dito sa ating langis para mabuksan yung engine oil, at yung filter nya ay 22 mm. So yun yung mabubuksan natin. So yung sa ilalim is 17 mm, at saka yung sa filter nya, oil filter nya is 22 mm. So bago ang lahat, so bago tayo mag-change oil, so kailangan muna natin open yung kanyang dipstick para na sa ganon makalabas yung hangin, tuloy-tuloy yung pagtulo ng langis sa baba. So para mabuksan yung ating tornilyo sa ilalim sa engine oil nya, kailangan pipitin nyo siya ng pakaliwa gamit ang 17 mm na yabe. So pag natanggal nyo na yung tornilyo, paredy na lang nung tabo o kahit anong pwede nyo pagsalinan. Yung iba ginagamit yung lumang kaldero o kaya yung pinaglagyan ng ice cream, diba? So hintayin nyo lang guys na maubos yung langis bago nyo ulit salinan. Syempre, kailangan maubos yan. So habang pinapatulo natin yung langis dito sa kanyang makina, habang di pa siya naubos, buksan na natin tong kanyang fuel filter para kung sakali malinisan na rin natin, kasi matagal natin itong hindi nabubuksan. I-check natin, baka sakali madumi na rin siya, at nang maisabay na natin sa pag-change oil. So dapat ang gagamitin lang natin sana ay yung yabi lang, kaso mas maganda pagka impact wrench yung gamitin natin para maiwasan na ma-lost thread at masira yung kanyang takip. So ganun lang kabilis guys pagka impact wrench. Kung may mahiraman kayo, mas maganda para saglit lang matanggal. So ayun na nga yung sinasabi ko, mayroong nalaglag na something, bakal. So saan kaya ito? So possible ito ay naiwan na thread dun sa sinasabi ni kuya na loose thread daw yung dating tornilyo dun sa ilalim, kaya pinalitan ng bago. Kaya palagay ko ito yung sumama dun sa langis na mga thread nya. So importante talaga na yung mga ganyang bagay nakukuha natin dun sa, kahit pa paano nakuha pa natin dun sa makina guys, kasi tingnan nyo, napakadelikado yan kung madurog yan dun sa makina mo. Buti lumabas siya dun sa pinaka oil filter nya. Ako sa inyo guys kung saan siya galing. So dyan sa gilid na yan, dyan nakalagay yung oil filter nya, yung strainer, dyan nakasuksok yan. So palagay ko dyan naiipon yung dumi, yung mga hindi nakakalabas din. Kasi ito yung pinaka strainer nya guys, lilinisin din natin yan, tsaka yung takip. So kung mapapansin, medyo maitim na rin siya. Hugasan natin yan, pati itong takip hugasin din natin yan. So hindi na natin pinatagal guys, naugasan ko na yung ating strainer, yung takip tsaka yung spring nya. Ayan, mapansin nyo malinis na yan. Pwede na nating ikabit ulit. Hindi ko nga pala sinabon yan guys, ang nilagay ko lang dyan, gas lang. Binrush ko lang ng gas, tinutbrush ko para matanggal yung mga dumi nya. Mas effective kasi yun kaysa sa sabon eh. Hindi siya kakalat, malalaglag agad siya pag in-sprayan mo siya ng gas. And nilagyan ko na rin pala siya ng tiplon itong tornilyo para maiwasan yung pagka-loose thread nya habang binabalik natin yung tornilyo. And syempre para tumagal, hindi rin lumuwag yung kanyang thread. So nasa inyo yan. Mas maganda kasi sa akin yung ganito kasi medyo maluwag na yung lagayan niya eh, baka tumulo. So mas maganda mayroong tiplon. So ikabit na natin yung mga tornilyo tinanggal natin para makapagsali na tayo ng langis. So para naman sa pagigpit, gumamit ulit tayo ng 17 na yabe, pa higpit niya ay papunta sa kanan. So daan-daan lang yung paghigpit guys, wag sobra kasi sensitive yan. Pag yan ay nabilog, nako,
Hindi natin alam kung paano natin lalagyan ng tornilyo yan. Kaya dahan-dahan lang ang pagkabit. Lagyan na rin natin ng tiplon yung takip ng fuel filter nya. So ganun din para maiwasan din yung pagka loose thread. So ikabit na natin yung strainer nya, tapos yung spring tsaka yung takip. So ganun lang yung pagkabit sa kanya guys. Yan, pa kanan yung ikot, pa clockwise. Yan. So ganun din pagigpit guys, gamit kayo ng 22mm. Yung gagamitin ko is impact wrench para hindi mabilog yung kanyang pihitan. So mukhang okay na, mahigpit naman na. Then ang gagawin natin ngayon dun sa langis ay pwede natin isabaw sa adobong pusit. Sana all. Tapos na yung preparation natin. Mag-change oil na tayo kasi dahil mukhang aabutan na naman tayo ng ulan. Tuwing magbibideo na lang ako guys, lagi na lang ganyan ng ulan. So let's go, tayo ay mag-change oil na. So ang gamit natin ay yung Petron. Ganda naman to guys eh. Ito yung mga gamit ng mga ating tricycle driver. So kung every 1 month ka lang naman mag-change oil, pwede na to. Hindi ka naman long ride dito lang naman tayo, no. Kaya kung babasahin nyo guys, wala naman nilagay dito si Petron na hindi makakaganda dun sa performance ng makina natin, no? Lahat naman na nakalagay dito ay makakaganda, di ba, sa performance niya. Kaya okay na yan, mas mura. So ayun guys, tapos na tayo mag-change oil. So 1 liter yung nilagay natin, no, na Petron na oil, 1 liter yan. So dahil tapos na tayo, ibalik na natin yung dipstick. So ganun lang guys, no, mag-change oil, napakadali lang. So gawin natin, try muna natin yung ating motor. Tingnan natin kung maganda yung tunog ng ating makina, no. Mainitin muna natin yung makina para umikot yung langis dun sa mga gear ng ating makina. Silipin natin guys kung may tagas yung ilalim. Parang uulan na talaga, dapat magmadali na tayo. Silipin natin sa ilalim kung mayroon ba siyang tagas. So makikita nyo naman guys, wala nang tagas, diba? Wala siyang tagas, hindi siya nag-leak, pero madumi. Pero importante, wala siyang tagas. So yun lamang po sa ating video, no. So ganoon lang kadali na mag-change oil, para ka lang naglalaro, diba? Pero ingatan nyo rin syempre yung ginagawa ninyo para maiwasan din magkaroon ng problema. Pwede nyo palang i-check guys dito sa galon na pinag-change oilan nyo, kung maisalin nyo yung luma, i-check nyo kung nagbabawas yung makina ninyo ng langis. Tingnan nyo kung ilang liter yung mawawala sa kanya. Ayan. Kasi 1 liter yan eh. So para makita nyo kung ilan na lang, diba? So parang 800 ml na lang yung natira dun sa 1 liter sa luma, pero pa yung natapon, dami pa yung natapon. So ganun lang guys. Ayan. Pero importante dyan, makapag change oil ka bago bumaba ng 900 ml. Yun yung importante guys. Kaya parang tingin ko 900 ml yan kasama yung natapon, plus yung medyo may natira pa kasi doon sa makina, minadali din kasi natin yung change oil eh. So okay lang yan. So possible 900 ml yun.